Hindi raw palalagpasin ni Pangulong Bongbong Marcos sa anumang paraan ng pambabastos sa sovereignty ng Pilipinas. Sinabi yan ng Pangulo kahapon kung kailan kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard ang pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Balitang hatid ni Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, naalerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang-survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zhongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.